Pag sobrang acne mo, tapos nilagyan mo yan ng makeup, ang mangyayari dyan, magkakaroon yan ng maraming bump. Leticia. So, umiyak siya dun sa kanyang, kasi napanood niya yung video at nasaktan talaga siya. Kasi, compare mo sa mga ibang nag-react, yung kanya kasi talaga pabalik-balik. Yung kanyang Lagay skin. muna tayo ng cheek tint by the brand Etude House. So, pinili niya lang talaga yung part na i-upload niya sa TikTok para ma-trigger yung emotion ng tao. Maayos habang naka-makeup ka. Pero at the end of the day, kapag tinanggal mo yung makeup mo, yung problem na andun pa rin. Then, so, through makeup, pwedeng ma-irritate yun eh. So, ang tendency, mas lalala. So, yun yung nangyari sa akin. Hello, my loves! Welcome back sa aking channel. At para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Gandang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So, dito sa aking channel, I shared everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare, hanggang sa mga unboxing videos at hair care videos na madalas nating ginagawa dito sa aking channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na ganoon, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so ngayon, wala pa akong makeup. Ayan. Wala pa tayong makeup. And gusto kong mag-ayos sa harapan ninyo. Pero habang nag-aayos ako sa harapan ninyo, gusto kong may panoorin tayo. Meron tayong pag-uusapan kasi nag-viral na tong issue na to sa TikTok saka sa Facebook. Kung kilala ninyo si Tito Mars Official sa Facebook and TikTok, may intindihan ninyo kung ano yung sinasabi ko. So, yung issue na pag-uusapan natin ngayon ay about sa paggamit ng makeup ng mga taong may skin problem. Doon kasi sa video niya ay sinabi niya na kung may mga burug-burug kang issue sa mukha, kung may mga burug-burug ka sa face mo, much better na unahin mo muna yung skincare o mag-invest ka sa skincare kesa sa makeup. So, ano nga ba ang dapat unahin ng mga taong may skin problem na tulad ko? Makeup nga ba? Or skincare? Kung saan nga ba kami? Saan nga ba tayo mag-invest muna? Makeup or skincare? So, bago natin yan pag-usapan at bago tayo mag-makeup, pakita ko sa inyo yung aking face. So, hindi perfect yung aking face. May mga dark spots ako dyan. Yung mga dark spots na yan na nakikita niyo sa face ko, ay ang cause niyan ay yung pagkakaroon ko ng pimple. Kasi yung skin ko ay acne-prone skin. Plus, meron akong hormonal imbalance na case. So, kapag nagkakaroon ako, lumalabas talaga siya. Madalas dito, pero dati, kung nakilala mo ako 10 years ago, hindi lang ako dito magkaroon ng pimple. Dito, then meron din ako dito sa noo ko. Sa noo ko na maliliit na makate. Tapos, hindi lang yon, meron din akong melasma dati. Pero, ang maganda dun kasi yung melasma ko ay na-treat ko na, kaya ngayon wala na akong melasma. Pero, yun nga, sabi ko kanina, hindi perfect yung skin ko, pero compare mo dun sa 10 years ago, mas better yung aking skin ngayon. Panoorin natin siya ngayon, yung based dun sa sinabi ng creator na si Tito Mars Official. Lagay muna ako ng lip oil kasi lumalamig na dito. And yung aking lips ay nagda-dry. Lip oil lang to. Wala pa akong lipstick niyan. Okay, so play na natin yung video. Anyway, ito ay by the brand Catrice. Yung tinted lip oil nila. Okay, so play na natin. Actually, talagang na out of context talaga. Sobrang daming tao talagang hindi nakaintindi ng buong video. Kasi yung in-upload ko lang din naman talaga sa TikTok is partial lang talaga sis. Like sobrang kapiranggot lang yun ng buong video, ng buong message ko. Nagkataon lang talaga na masyadong straightforward, na masyadong burog-burog, masyadong maatake yung pagsabi ko. Kaya tingin ng mga tao, tingin ng mga karamihan, lalong-lalo na ng mga fellow content creators ko, ayan, sila Miss Nina, sila Viancy, si Tony Morales,
sis, nakita ko rin yung video niya pero hindi ko pa na-stitch. Akala nila parang pinapakailaman ko yung mga tao, pinapakailaman ko sila na huwag silang mag-makeup kung burog-burog naman yung face nila or kung imperfect naman yung mukha nila. Siguro akala ninyo na yung point ko doon is huwag kayong mag-makeup kung hindi naman flawless yung skin ninyo. Hindi naman ganun yung sis. Yun sa akin lang sis, sa hindi nakakaalam ng buong context o ng buong mensahe ko dun sa video na yun is, sa akin, imbes na bumili kayo ng mamahaling makeup, unahin ninyo yung skincare ninyo. Kasi sis, kailangan nyo muna talagang i-address yung main cause ng problem, 'di ba? Hindi ako dermatologist, hindi rin ako may specialty sa mga mukha and all. Pero sis, general rule lang yun, 'di ba? Bago kayo bumili ng mamahaling makeup na itatapal ninyo sa mukha ninyo, dapat siguraduhin nyo yung mismong skin ninyo hindi man perfect, pero alam mo yun, decent, maayos, magaling, or hindi masyadong ma-acne, di ba? Kasi sis, kapag sobrang acne mo, tapos nilagyan mo yan ng makeup, ang mangyayari dyan, magkakaroon yan ng maraming bumps, di ba? Yes, given na may mga hormonal imbalances, mga health issues and all. Of course, yung mga ganun, syempre, exemption to every rule. Lahat naman ng rule is may exemption eh. Hindi ko alam kung bakit may mga tao na masyado nilang siniseryoso yung mga ganitong klaseng bagay. Like, siguro talaga, hindi ko rin sila masisisi kasi yun yung in-upload ko sa TikTok. Kaya yun lang siguro din talaga yung akala nilang message ko doon sa buong video. Pero sis, kung pinanood nyo sana yung buong video, like yung whole duration ng video na yun sa Facebook, malalaman ninyo na hindi ako nang lalain. Malalaman ninyo na binibigyan ko lang din kayo ng tips, binibigyan ko lang din kayo ng, advice na kung gusto nyo talagang gumanda at gusto nyo talagang lumevel up yung itsura ninyo. Imbes na unahin ninyo yung mamahaling makeup, pag-focus mo na kayo sa skincare. By all means, bilhin ninyo lahat ng gusto nyong bilhing makeup. Itapal ninyo lahat ng gusto nyong itapal sa mukha ninyo. Pero sis, kahit gaano pa yan kamahal, doon lang tayo sa katotohanan. Hindi yan magiging maganda tignan hanggat yung mukha ninyo is hindi maayos. Sabi ko is maayos ha, hindi ko sinabing perfect. Ako, hindi naman ako perfect no? Sobrang dami ko ring imperfections and all. 'Di ba? Pero at least yung face ko is decent. Yun yung message ko. Kasi sis, kahit gaano pa kamahaling iligay natin sa mukha natin, sobrang mamahalin man yan, hindi niya mako-cover up yung totoong imperfection ng skin. So kung gusto niya talagang lumevel up at magmukhang maganda, focus sa skincare muna, ha? Mas makakatipid dun sis, kasi kapag ganun, sobrang simpleng atake lang, carry na. Like powder lang, 'di ba? Tapos tamang lip gloss, pretty na. 'Di ba sis? Huwag na kayo magalit. Nakakaloka kayo. Okay, so bago tayo mag-react, powder muna tayo. At ang powder na gagamitin ko ay loose powder by the brand Coty Airspun. Konti lang. Okay. So, okay na yan. Okay, so balik tayo dun sa video ni Tito Mars. So, marami ang nag-react doon. Meron pa nga siyang napaiyak dahil doon sa video niya. Kung kilala ninyo, I'm sure kilala ninyo si Leticia. So, umiyak siya doon sa kanyang, kasi napanood niya yung video at nasaktan talaga siya. Kasi, compare mo sa mga ibang nag-react, yung kanya kasi talaga pabalik-balik. Yung kanyang skin condition or face condition, pabalik-balik Okay, talaga. so pagpasensyahan nyo na kasi nawala tayo. Natapos ko na yung aking kilay. Plus, natapos ko na rin yung aking eyeshadow. Sa kilay, ang ginamit ko ay etong wand ng Anastasia. And then, sa eyeshadow, nag-stick lang tayo sa nude. Ayan. Nude eyeshadow lang yung aking ginamit. And then, naglagay lang tayo ng konting glitter dito sa part na to. So, nawala tayo kanina kasi yung aking mic, lobat pala. So, salita ako ng salita tapos wala palang lumalabas na voice dun sa aking nire-record. Okay, so balik tayo kung saan tayo naputol kanina. So, yung last na napanood ko na nag-react dun sa video ni Tito Mars ay si Leticia. So, I'm sure kilala ninyo si Leticia. So, nasaktan siya dun sa mga sinabi ni Tito Mars kasi ang dating kasi ay, ang dating kasi sa kanya, kung hindi maayos yung face mo, kung marami kang mga issues sa face mo, unahin mo mag-invest sa skincare or treatment. Kasi, based nga doon sa napanood natin kay Tito Mars, o so narinig ninyo kay Tito Mars, kasi parang yun kasi ang dating sa kanila. Pero ang point of view ko naman kasi dyan, meron din akong hormonal imbalance, plus, dumating din ako sa punto na maraming pimple na tulad ni Leticia. Lagay muna tayo ng cheek tint by the brand Etude House. I-blend lang natin ng maayos kasi mabilis tong mag-subside.
mabilis mag-settle sa skin. Pwede rin to sa lips. Pero ako kasi, okay na ako dyan sa nasa lips ko, yung lip oil na nilagay natin kanina. So, maraming nasaktan dun sa sinabi ni Tito Mars sa kanyang na-in-upload niyang video sa TikTok. And then, yung nag-viral kasi na video na yon na nasa TikTok, part lang yon o clip lang yon ng in-upload niya sa Facebook. So, pinili niya lang talaga yung part na i-upload niya sa TikTok para ma-trigger yung emotion ng tao. Yes, para ma-trigger. At na-trigger talaga yung emotion ng tao. So, karamihan, kahit naman walang mga pimple, nag-react talaga dun sa sinabi niya. So, para sa akin kasi, between skincare, kung on a budget ako at yun lang yung pera ko, between skincare and makeup, uunahin ko yung skincare. Pero kasi, yung time ko, yung 10 years and 12 years ago na yan, walang ganun eh. Yung mga knowledge na nakikita natin ngayon, napapanood natin online about makeup and skincare, wala yan noon. Wala akong nakikita o nababasa o napapanood nung time na yon. Kaya yung time na marami akong mga pimple sa aking face, wala akong knowledge ko anong gagawin ko. Ang tanging way ko lang para matreat yung aking problem ay pumunta sa derma yung time na yon. Pero bago ako pumunta, o bago ko tinreat yung problema ko sa face ko, isa din ako dun sa mga nahilig na bumili ng makeup. And yung time nga na yon, hindi ako bumibili ng makeup sa kung saan-saan. Bumibili ako sa talagang bilihan ng makeup like sa SM, sa Watson, dun ako bumibili. And hindi talaga mura yung makeup. Sabi nga ni Tito Mars, hindi mura yung makeup. So, why not invest on skincare? So, tama naman siya doon. Agree ako sa kanya doon. Sabi ko nga kanina, wala akong proper skincare noon. And then, may ginagamit ako na sikat na brand ng nagbabalat yung mukha mo kapag ginagamit mo yon, yung Maxipil. Nung time na yon, para sa akin, skincare na siya. Kaya ginabi-gabi ko. Yung time na yon, hindi ko naman alam na yung Maxipil ay hindi skincare, kundi treatment sa face mo. So, dapat meron kang proper skincare, tapos treatment yung Maxipil. Ang nangyari sa akin noon, nasunog pa yung aking mukha. Dahil sa, habang ginagamit ko siya, nagpipil yung aking face, lumalabas yung new skin, pero hindi ako nagsa-sunscreen. So, isa yon sa mga pagkakamali ko nung time na may mga problema ako sa face ko. And then, may pagkakataon pa na nakagamit ako ng fake pala na makeup and expired makeup. Why? Hindi ko siya binili sa talagang tindahan. Ang brand niya ay MAC, pero hindi ko siya binili sa talagang tindahan ng MAC. Kasi yung time na yon, wala akong budget para bumili ng liquid foundation ng MAC. And sikat na sikat yun noon. Tapos yung may nagbigay, hindi siya binigay inalok sa akin ng kakilala ko. So, binili ko naman. Mura siya compare mo dun sa presyo ng nasa MAC store. So, kaya binili ko. Yun pala, hindi pala siya nagsasabi ng totoo sa akin. Fake yung nabili ko kasi pina-check ko siya sa MAC. Kasi nagtataka na ako bakit ganun yung amoy. So, ginamit ko pa rin siya kasi nga pangarap ko magkaroon ng ganung liquid foundation at sikat na sikat talaga yung MAC na liquid foundation. Alam mo yun, no, ingat na ingat ako sa makeup na binibili ko noon. Talagang pumupunta pa ako sa Watson para lang bumili ng makeup. Hindi nga ako bumibili ng makeup sa palengke. Yes, uso din ang makeup noon sa palengke. Mas mura siya compare mo sa makeup na mabibili sa SM or sa Watson. Mas mura talaga siya. And then yun nga, hindi nga ako bumibili ng makeup sa palengke pero napeke naman ako. So kaya dahil doon meron akong trust issue pagdating sa mga nagbebenta sa akin. And I think until now, uso pa rin yung mga makeup na nabibili sa palengke. Meron pa rin mga tumatangkilik ng mga makeup na nabibili sa palengke. Pero kasi ako personally, hindi ako bumibili dyan sa palengke. Why? Kasi yung time na yun, nag-scroll lang ako ng Facebook, may napanood ako na yung mga makeup sa palengke, hindi siya sinasanitize. Yung lugar na pagawaan nila, ang dumi, ang dugyot. It's like, bumili ka ng makeup na fake. Fake, yes. Yung quality ng makeup o yung quality ng bibilhin mo wala doon. Kaya wala siya sa mga legit na bilihan ng makeup store. And then balik tayo doon between
investment sa skincare or investment sa makeup. Kung meron akong knowledge sa skincare noon, yung time na yon na ang dami kong problema sa face, mas uunahin ko ang skincare. Why? Kasi may mga pagkakataon na kahit nag-makeup ako, so okay siya, maayos, habang naka-makeup ka, pero at the end of the day, kapag tinanggal mo yung makeup mo, yung problem na andun pa rin. So, alam mo yon, yung happy ka buong araw, tapos kapag tinanggal mo yung makeup mo, yung confidence mo wala ulit. Kasi nakita mo na naman yung problema sa face mo. So, yun yung aking nararamdaman noon. Kaya, yung time na yon, nag-start ako magpa-derma. Hindi ako bumili ng mga skincare kasi nga wala akong knowledge. So, nag-start ako magpa-derma. And then, through that, mula sa pagpapaderma ko, so sinabi na sa akin ng derma kung ano yung kailangan ko, kung ano yung dapat kong gawin, dun ako bumili o nag-invest ng mga skincare na gagamitin ko. Plus, may mga pagkakataon pa na yung aking skin condition nung time na yon ay lumalala. Lumala talaga kasi ang makeup kasi hindi siya makakatulong para sa skin condition mo, lalo na kung marami kang problem sa skin mo. Tatakpan mo lang siya and then through makeup, pwedeng ma-irritate yun eh. So, ang tendency, mas lalala. So, yun yung nangyari sa akin. Kaya dun sa video ni Tito Mars Official, agree ako dun talaga sa sinabi niya na kung meron ka rin lang budget, unahin mo mag-invest sa skincare kesa sa makeup. Kasi nga, naranasan ko at hindi ko yung tinake na hindi siya, kasi kung sa iba kasi ang dating sa kanila, parang wala kaming karapatang mag-makeup kung may hormonal imbalance ka, kung meron kang mga problema sa mukha, kung meron kang burug-burug sa mukha, parang wala tayong karapatan na mag-makeup, 'di ba? Pero sa akin kasi hindi 'yun ang naging dating sa akin nung video ni Tito Mars. Tinake ko 'yon as my personal experience. So parang nabalikan ko nga yung mga nangyari sa akin noon habang pinapanood ko yung video niya na yon. Kaya habang pinapanood ko siya, hindi ko yung tinake as negative dun sa part ko bilang meron din akong hormonal imbalance or hormonal changes or hormonal acne or breakout buwan-buwan. Siguro kasi kaya na-trigger yung emotion ng karamihan sa tao at tinake yon as negative kasi yung pinili niyang clip na i-upload doon sa TikTok, yung part na yon ay medyo harsh yung kanyang pagkakasabi. Pero kasi ako, nag-stick ako dun sa context at naintindihan ko yung gusto niyang ipaabot sa kanyang mga viewer. At isa nga ako doon na kung meron kang budget, unahin natin ang skincare over makeup. So, kasi nga, based sa experience ko at wala nga akong proper skincare noon at mas pinipili ko ang makeup kaysa sa skincare, na yung time nga na yon lumala yung aking problema. So, mas naintindihan ko siya. Naintindihan ko siya pagdating doon sa part na yon. And then, kung may pagkakataon naman na nag-skincare ka na nga, pero walang tumatalab na walang umiepekto, walang naibibigay na magandang results doon sa problema na gusto mong alisin, na burug-burug sa face mo, I think ang talagang solusyon na doon ay pumunta ka sa derma. Kasi derma lang talaga yung makakasagot sa problema mo sa face. Kasi may mga pagkakataon din kasi, aminin na natin, karamihan sa atin, na kung ano lang yung makita nila na hype, na skincare, yun ang bibilihin nila. Pero hindi pala yung effective para sa skin nila. Pero syempre, kapag pinagpagura mo yung pera na yan, your money, your rules. So, ikaw yung mas may karapatan kung ano yung gusto mong bilhin dun sa perang pinagpaguran mo. And then, ngayon naman, hindi na ako bumibili ng mga makeup kasi pinapadalhan na ako ng brand and ng retailer ng mga makeup para itry ko. And then, karamihan nga doon sa mga ginamit ko kanina ay Korean brand. So, ilalagay ko yung kanilang mga link sa description ng video na ito just in case na gusto mong itry. And then, pwede mo rin gamitin yung aking code na Ganda06 para meron kang discount like yung ginamit ko kaninang Fusion. And then, yung aking blush tint na nilagay ko dyan. Actually, water tint siya. By the brand is Etude House. Gustong-gusto ko to kasi tumatagal yung aking blush on na nandyan. And hanggang mamaya pa yan. Kahit abutin pa yan ng alas 12 ng hating gabi, naandyan pa yan. Ganyan siya ka-effective. Ganyan siya yung kanyang power tint. Actually, power tint nga tawag ko dito kasi tumatagal talaga siya. So, yung ginamit ko kanina, yung kanilang mga link ay ilalagay ko sa description ng video na ito. And then, lahat sila ay available sa YesStyle.com or sa kanilang app na YesStyle app. And
i-install mo lang yung YesStyle app and then lahat na doon makikita mo. Nandun yung mga, karamihan sa mga ginagamit ko kasi ngayon, skincare and kahit mga makeup, Korean or Japanese brand talaga sila. And lahat sila available dyan. And right now, hindi na rin ako bumibili ng mga skincare kasi nga, pinapadalhan, bukod sa mga makeup, pinapadalhan din ako ng retailer and brands ng mga skincare. Alright, my loves, thank you for watching at sana nagustuhan mo at may natutunan ka naman sa ating video ngayong araw na ito. Kung nagustuhan mo itong video natin ngayon, please don't forget to give me a thumbs up at pwede mong i-share itong video natin ngayon sa mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell para updated ka at wala ka ma-miss sa mga susunod ko pang videos. At huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell. Thank you for watching, my loves, and always remember to be beautiful inside and out. And so yeah, thank you for watching and see you on my next videos. Bye, my loves! Thank you!